Sa mga miyembro po dyan ng PhilHealth, nagtaas na po ang contribution rate ngayong buwan. Pero pagtitiyak ng pamunuan ng PhilHealth, kapalit daw ng rate hike ang dagdag benepisyo. Narito ang report. Pumunta ng PhilHealth Service Center ang voluntary member na si Nora para bayaran ang kanyang quarterly contribution na 450 pesos. Pero laking gulat niya nang 600 pesos na ang sinisingil sa kanya. Dati daw na 454, didagdag na 200. Epektibo na kasi ngayong buwan ang increase sa premium ng PhilHealth. Ang mga individually paying, self-employed at voluntary members na nagbabayad ng 150 pesos, 200 pesos na ang kanilang babayaran kada buwan. Ang mga employed naman na miyembro na 175 pesos ang binabayaran noon, 200 pesos na rin ang dapat bayaran. Ang halagang ito paghahatian ng miyembro at employer. Iba pa yung investments namin. Ayon sa PhilHealth, para rin naman ito sa kapakanan ng mga miyembro. Katunayan, dapat noong nakarang taon pa dapat ito ipinatupad. Kung tutusin rin, ito ay benepisyo para sa buong pamilya. Yan kasi ang parang hindi yata masyadong naintindihan ng lahat, na ang bayad ng isang miyembro, yung 2,400, ay covered ng kanyang asawa, ng asawa ng miyembro, yung kanyang mga anak na 21 edad or mas mababa pa doon, at ang kanyang magulang. Nagtaas man daw ng kontribusyon, kapalit naman daw nito ang dagdag na benepisyo. Katunayan nung hindi pa man daw ipinatupad ito ay kabilang na sa PhilHealth coverage ang mga mamahaling operasyon tulad ng kidney transplant na nagkakahalaga ng hanggang 600,000 pesos. Ang mga mahihirap na miyembro naman pwede mag-avail ng no balance billing kung saan lahat ng klaseng sakit ay kinocover na ng PhilHealth. Noong nakaraang taon nakapagbayad ang PhilHealth ng 62 billion pesos para sa serbisyo ng mga miyembro. Pero ang mga miyembrong tulad ni Nora, hindi maiwasang mapaaray sa pagtaas na ito. Hindi ako handa doon sa increase na ito ng PhilHealth. Itong pera na ito binibigay lang sa akin ng mga anak ko. Bukas naman daw ang lahat ng kanilang records sa anumang investigasyon sa kanilang pagtataas. Para sa unang balita, Steve Dailisan reporting.